بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إمام ابن القيم في كتابه وزاد المعاد: وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bago lahat tayo magsimula sa pagdakila at pagsambit sa ngalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo nabibigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad, na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man na nagsusunod sa kanya at magsusunod pa hanggang sa huling araw. Tunay na sinabi ng Propeta Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, tulad din ang binanggit ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadul Ma'ad. Ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, at ang pinakamainam na gabay ni Propeta Muhammad na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan. Ang pinakamalalang bagay nagmula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Tayo po ay nasa paksa pa rin ng Ramadan series, at tayo po ay pumasok na sa bab o paksa ng Zakatul Fitr. Bidnillahi ta'ala, ito ang karugtong na bahagi ng ating pagdalakay, at tayo ay pumasok na sa paksa sa kung paano ibibigay ang Zakatul Fitr, at naputol tayo ng nakaraan patungkol doon sa paano kung yung puno ng pamilya ay mahirap at walang pambigay ng Zakatul Fitr maging sa sarili niya. Dahil tinalakay natin ng nakaraan na tayo ay inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo maglabas ng Zakatul Fitr o magbigay ng Zakatul Fitr. At kung mahirap ang pamilya, sabi natin na magsisimula yung puno ng pamilya sa kanyang sarili. Kung mayroong sobra ng saa, sabi natin, o higit kumulang na isang salop na pagkain, ipamimigay yung sobra, at magsimula sa sarili niya. Ngayon, kung hindi na kaya, ay sapat na yun na umpisahan niya yun sa sarili niya, kasi hindi na kayang bigyan yung mga umaasa sa kanya. Sabi natin, magsisimula ang puno sa pamilya, pagkatapos ay bibigyan niya rin ng Zakatul Fitr yung mga sa kanya ay umaasa. Tulad sabi natin, kung halimbawa, yung mga magulang niya ay under beneficiary niya dahil sila ay mga senior citizen, tapos yung asawa o kaya yung mga anak, fi akhirih. So ayon sa mga pukha, tulad ng binanggit natin na nakaraan, na mga scholar ay nagsabi o nagbanggit na kung saan kung ang puno ng pamilya ay walang pambigay ng Zakatul Fitr para sa kanyang sarili, sila ay hindi inuobliga. Ulitin natin, kung ang puno ng pamilya, dahil siya magbibigay ng Zakatul Fitr, tinalakay natin nakaraan, ito ay responsibilidad ng ama ng tahanan, o kaya ng puno ng pamilya, o kaya ng waliul amr ng pamilya, yung tagatustos ng pamilya. Sabi natin, kung walang maibigay, umpisa sa sarili niya, pero kung wala pa rin talaga, tayo ay hindi inuobliga ng Islam kung wala tayong maibigay. Dahil sabi natin sa Islam po, napakalinaw ng batas. Kung sino yung mayroon, siya ang magbibigay. Kung sino ang wala, siya ang tatanggap. Yan ang po kadali. Sabi natin, ito ang kagandahan ng Islam. Alhamdulillah, sabi natin, kasi sa labas ng Islam, sa ibang relihiyon, sa ibang sekta, sabi natin, kahit wala ka ng pera, ay hold upin ka pa rin. Hold upin at pilit ka pa rin hihinga ng patungkol sa ikapo. Alhamdulillah, ito ang ni'ma ng Islam. Dahil sabi ni Allah Tabaraka wa Ta'ala, bilang patibay na ginamit nila patungkol sa bagay na to, kung hindi kaya ng puno, dahil siya ay sobra ang hirap, ni sa kanyang sarili ay hindi siya makapaglabas ng Zakatul Fitr, sabi nila na ito ay hindi nagiging obliga sa kanila. Sabi nga natin, ayon sa mga
paliwanag ng mga nauna pa sa atin, kung ikaw ay hindi tituladong magbigay at titulado kang tumanggap, ay tatanggap ka. Hindi ka magbibigay. Hindi mo pipilitin yung sarili mo dahil wala kang ibibigay. Naam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." No? Kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay hindi nagpapahirap, no, ng sobra sa tao sa kanilang kakayahan. No? Kung hindi mo talaga kaya hindi ka nagkakasala rito, no? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. No, sabi natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapagawa ng sobra sa kakayahan ng isang mananampalataya. Alhamdulillah, ito ang ni'ma ng Islam sa atin, no? Na tayo ay hindi pinipilit sa mga bagay na hindi natin kaya. Subhanallah. Batay sa salisa o hadith, liqouli sallallahu alaihi wasallam, la saddaqa illa an dahara ghana, no? Sabi doon na walang kawang gawa ayon sa propeta ni Allah, nawang pagpapalan ni Allah sa mga kapayapaan, walang sadaka, walang kawang gawa maliban sa may kakayahan, maliban doon sa may kayamanan. Kung wala ka, anong ikakawang gawa mo? Anong isasadaka mo kung wala ka? Di ba? Di gumiti ka na lang, dahil yun ang turo sa atin sa Islam. Gumiti ka dahil ang pagngiti ay sadaka. O kaya magtanggal ka ng dumi sa daanan. Alhamdulillah, no? Sabi natin, para pagdating sa sadaka patungkol sa mahal, sa kayamanan, ang magsasadaka lang ay yung merong kakayahan. Kaya dito, sa bagay na to, tinuturo sa atin na kung wala talagang ibibigay ang ulo ng tahanan, ay hindi siya magbibigay. No? Kasi wala nga no? Bago sabi natin kung siya ay tituladong tumanggap, tatanggap siya. Batay pa sa isang salisa hadith, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fatu minhu ma astata'tum." No? Fatu minhu ma astata'tum. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag utusan ko kayo ng bagay, ay sundin nyo ito sa abot ng inyong makakaya. No? Kaya sabi natin, baguhin na yung sitwasyon, baguhin na yung nakasanayan, baguhin na yung maling nalaman o natutunan na inaakala nila dahil obligado ang zakatul fitr, kahit walang pera, mangungutang, magsasanla, magbebenta ng gamit para magbigay ng zakatul fitr. Ito po ay maling kaparaanan. No? Kasi kung ikaw ay wala, ikaw ang tatanggap. Kung meron ka, magbibigay. Yun lang po ang batas patungkol dito sa zakatul fitr. Kung wala kayo, huwag kayong magpumilit dahil tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na maaring sa taong ito, kayo naman ang tatanggap. No? Maaring sa taong ito, tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo naman ang tatanggap. Sabi natin kung mga nagdaang taon, ikaw ang parating nagbibigay. Pero sabi natin, subhanallah, no? Ang talang buhay ng tao ay hindi dire-diretso. No? Sabi ng mga tao sa labas ng Islam, ang buhay ay para daw gulong, pero hindi ito gulong. Kasi sabi natin, ang buhay ay hindi dire-diretso, may katapusan to, no? Ulo nafsin da'ikatul maut. No? Maling pananawin na sabihin natin ang buhay ay dire-diretso. Meron pong lagutan, may wakasan ang ating buhay. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sundin natin pinag-utos niya sa abot nating mga kaya. Kung hindi nga natin kaya, wala tayong kakayahan, ay hindi tayo inoobliga. Na, ngayon sa tanong na, obligado ba din sa mga hindi nag-ayuno ang zakatul fitr? Tinalaki natin to, no? Sabi natin sa mga nauna nating paksa patungkol sa zakat, di ba? Sabi natin, obligado rin ba sila magbigay ng zakatul fitr, no? Kasi hindi naman sila nag-ayuno, no? Sabi natin, ang karamihan sa mga pukaha, maalam sa pambatas ng Islam, kabilang na rito ang apat na imam. Imam Ahmad, Imam Hanbal, Imam Maliki, Imam Shafi'i, rahimahumullah, kawanawa sila ni Allah, ay umayon sa pananaw ang zakatul fitr obligado, nag-ayuno man o hindi, no? Ikaw ay dapat magbigay ng zakatul fitr kung meron kang kakayahan. Obligado kang magbigay, maglabas ng zakatul fitr, nag-ayuno ka man hindi, kung ikaw ay may kakayahang magbigay. No? Sabi natin na, ngunit merong mga ilan sa mga salaf ang hindi umayon dito dahil ginamit nila yung katibayan na yun, no? Nasabi nila na umano daw ang zakatul fitr ay paglilinis ng pag-aayuno. Hindi naman sila nag-ayuno, no? Isa dito sila Hasan al-Basri, no? Si Al-Musayyib, rahimahumullah, nasabi na ang zakatul fitr ay para lang daw sa nag-ayuno. Ngunit, sabihin natin na ang karamihan sa mga scholar, kasama rito ang apat na imam ng madhab ay nagsabi na ang zakatul fitr ay para sa mga nag-ayuno at hindi nag-ayuno, no? Na kung saan na meron silang kakayahang magbigay, no? Dahil ayon sa ating mga pukahamaan sa pambatas ng Islam, ang kanilang napagkasunduan patungkol dito kasama ang apat na imam, no? Ay dahil sa katibayan o ebidensya na nabanggit sa hadith, banggitin natin, inshallah, no? Para ma-refresh tayo. Sinabi natin, no? Ibn Umar radiyallahu anhu maqal, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-zakatul fitr, sa'an min al-tamar, sa'an min al-shi'r, wa ala ab wahur
والذكر والأنثى وصغير وكبير من المسلمين. No? Sinabi ni Ibn Umar, kalugnan ni Allah, na inobliga ng sugo ni Allah na ang pagpapala ni alay sumakanyang kapayapaan ang zakatul fitr. Saan? Mula sa datiles. Saan? Mula sa butil, sa alipin, sa malaya, lalaki, babae, matanda, bata. Ay pinabutos ito na ibigay bago lumabas ang tao sa Salatul Eid. No? Ito ay bibigyan natin bago sa Salatul Eid. At ayon sa mga mupassiro, nagpapaliwanag patungkol sa paksang ito, kasama din yung bata, matanda. Bata, matanda. Na ayon sa kanila, sa bata na nabanggit dito, kasama dito yung mga pasusong sanggol, yung mga sumususong sanggol, o yung mga bata na hindi pa nag-aayuno. No? Dahil ito natutunan natin, di ba, sa kasaysayan ni Uthman ibn Affan, no? Sabi natin, no? Subhanallah. Yung mga bata kasama rito, binibigyan, nilalabasan natin sila ng zakatul fitr, yung mga anak natin na hindi nag-ayuno. Kung meron tayong kakayahan, no? Sabihin natin, tayo pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, at ito ay sobra sa gabi ng Eid na yon, magsimula tayo sarili at may sobra pa, bigyan natin yung, sabihin natin, halimbawa, kung yung magulang mo ay kasama sa beneficiary mo dahil sila ay senior citizen at wala nang kakayahang magtrabaho, hindi kayang suportahan yung sarili na, sila ay lalabasan din ng zakatul fitr, magbibigay ng zakatul fitr para sa kanila. Pagkatapos sabi natin sa iyong asawa, sa iyong mga anak, o fi akhri hanggang sa huli. No? Kasama dito yung mga bata na hindi nag-ayuno. Kaya ayon sa mga pukahaw, maayon sa pambatos ng Islam, sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, malinaw na bata, matanda. Matanda, bata. Kailangan natin bigyan ng zakatul fitr dahil ito ay inobliga sa kanila. No? Ayon pa din sa kanila, kadalasan sa batas ng zakah at sadaka, zakah at sadaka, ayon sa kanila ang sharia o batas o pambabatas patungkol dito ay nakasalalay ang interest ng pulubi parate sa zakah, no? Sabi natin yung batas yung patungkol sa 2.5%, patungkol sa mal, o kaya sabihin natin sa mga pananim, sa negosyo, etc., no? Na iba't iba ang laki ng porsyento, depende, sabi natin kung ito ay patubig galing sa ulan o kaya galing sa irigasyon, no? O fi akhirih, sabi natin ang mga bagay na to ay nakasalalay, sabi natin, sa sitwasyon o kalagayan ng mga mahihirap o ng mga pulubi, no? Sabi natin ito ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala para linisin yung ating mga kalooban sa pagiging madamot at swapang, no? Na para tayo ay magkaroon ng mababang kalooban at malasakit sa mga mahihirap. At ayon sa kanila, nasakop ng batas na ito, ayon sa kanila, rahimahumullah, na ang batas ng zakatul fitr ay nakapaloob din dito yung patungkol sa pagbibigay sa mga pulubi. Sabi natin, ang isa sa mga hiwaga ng zakatul fitr ay bigyan natin ng makakain ang mga mahihirap bago sila lumabas sa Salatul Eid o bago tayo dumalo sa Salatul Eid. Para sabi natin, ang mga dadalo sa Salatul Eid, no, sabi natin ay sana all masasaya. Sana lahat ay masasaya. No? Sabi natin, aalisin natin yung pakiramdam nila na sila ay napabayaan, nakalimutan ng syudad, no? Dahil dito ang isa sa mga harmony nito, ang mga hiwaga nito ay ilapit natin yung kalooban nila sa kalooban natin na tayo isang umma ni Propeta Muhammad SAW at tayo ay nagmamalasakit na bibigay tayo ng zakatul fitr, no? Na kung saan tayo ay tutungo sa Salatul Eid na tayo lahat ay nakangiti o masaya, inshallah, no? Dahil sinabi natin na ito ay isa sa mga bagay na dapat nating ikasiya. Sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, fa in sa'in farhatan, di ba? Dahil sa pag-aayon na meron tayong dalawang kaligayahan. No? Kaya nais natin na maging maligaya ang bawat isa sa pagdalo sa Salatul Eid. Inshallah, dahil dito tayo ay nagbabahagi ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ulitin natin, kung walang ibibigay dahil sobra ang hirap, ikaw ang tatanggap. Now, ngayon sa tanong na, brother, ano ba yung dapat ibigay ng zakatul fitr? Ano daw yung dapat na ibigay na zakatul fitr? So, magbibigay tayo ng zakatul fitr. Ano bang dapat, no? So, ulitin natin para malinawan, tumanim sa isipan, puso at isipan ng mga tao, na pinaliwanag sa atin ng mga mupassiro, nagpapaliwanag patungkol sa paksang ito, mga scholar, no? Ayon sa kanila, na batay sa isang salaysay o hadith, ulitin natin, an Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qal, kunna nakraj fi ahdi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawm al-fitr, sa'an min al-ta'am, wa kana ta'amuna al-shi'r, wa-zabib, wa-aqt, wa-tamar, Sahih Bukhari. Si Sa'id al-Khudri, kalugdan nawa siya ni Allah, no? Na sinabi niya, na noon kami ay lumabas kasama ng sugo ni Allah. No, ang pagpapala ni alayhi sa kanyang kapayapaan. Saan daw sila lumabas para sila ay dumalo sa Salatul Eid. Ito ay araw ng fitr, no?
na kami ay nagbigay ng saa, ibig sabihin sila ay nagbigay ng saa bago mag-umpisa ang Salatul Eid, no? Sila ay nagbigay ng saa, sinabi natin, no? Inshallah, paliwanag natin mamaya. Sabi natin, ito higit kumulang na isang salop, no? Mula sa aming pagkain, no? Sinabi ni Abi Sa'id al-Khudri na sila ay nagbibigay ng isang saa, sabi natin higit kumulang na isang salop na pagkain o mula sa uri na kanilang kinakain. At sinabi niya rito kung ano yung kanilang kinakain. Sabi niya, no? Na ito ay mula sa shi'ir, sabib, waqt, watamar, no? Sabi niya na ito ay, kung saan, sabi natin, shi'ir, ito ay trigo. Sabi nga ng ibang mga mupasiran dito, ito ay butil. Maaring butil ng bigas, maaring butil ng barley, kung ano yung butil na yun na usually na tinatanim sa kanila o usually na kinakain. Pangalawa, sabi natin yung sabib, raisin, no? Sabi nga sa, di ba sa mga kasas ng patungkol sa talambuhay ni Fatima at ni Ali radhiyallahu anhu, isa to sa mga kabahagi ng kanyang regalo kay Fatima nang siya ay nag-alok ng kasal, no? So sabi kasi ito yung usual na kinakain ng mga tao sa Madina noon. Pangalawa, sinabi natin yung keso. O, sabi ng iba, ito raw yung tinatawag nila na labne ngayon, no? O kaya yung sabi yung tuyong taba, no? O sabi natin para gawing madali keso, no? Bilang pangunawa, no? Sila ay kumakain noon ng keso at saka datilis. Ito yung usual na binibigay ng mga sahaba radhiyallahu anhum sa Madina noon, no? Maaring shi'ir, butil, no? Noon kinakain nila trigo, no? Sabi natin trigo, no? Tapos sila ay nagbibigay din ng datilis o kaya keso, di ba? Sabi natin, no? O kaya ay sabib, no? Sabi natin yung tuyong ubas o yung raisin kung tawagin sa Inglaterra o sa English, no? Ito yung mga normal na binibigay nila kasi ito yung normal na kinakain ng mga tao sa kanila. Na, ngayon doon sa tanong na ano ba yung tamang sukat at bigat ng Zakatul Fitr? No? Ano ba yung tamang sukat at bigat, no? Kasi ito to sa mga bagay na nagiging masail, no? O nagiging issue o tanong, no? Batay muli sa mufassirun, ilatag nila yung katibayan, bilanggit mula sa hadith, ulit-ulitin natin para ito ay maunawaan, tumanim sa puso't isipan, no? Para matutunan. Sabi ng hadith, fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, no? Kilala natin kung sino si Ibn Umar. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من التمر وساعا من الشعير ولعب وهور وذكر والأنثى وصغير وكبير من المسلمين, no? رواه البخاري. Si Ibn Umar, sabi na si Ibn Umar ay anak ni Umar, siya ay kapatid ni Hafsa radhiyallahu anha na may bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Umar ang pangalawang khalifa, no? Ayon sa kanya na inubliga ng sugo ni Allah na ang pagpapala ni alayhi mga kapayapaan ang Zakatul Fitr, saan mula sa datiles at saan mula sa butil, no? Sa alipin na malaya, lalaki, babae, bata, matanda mula sa mga Muslim. So ito ay inubliga ni Propeta Muhammad SAW sa mga Muslim, no? Sa pagdating ng gabi ng Eid, no? Sabi natin na ang ibig sabihin ng isang saa ayon sa mga pastor na papalawa sa paksang ito na tinukoy ng Propeta Muhammad na ang pagpapala ni Ali sa mga kanyang kapayapaan, yung sinabi natin na 4 na sahod ng inyong palad, no? At tinukoy dito ng mga pasero, no? Pinalawanan, ito yung normal na palad ng tao, hindi naman sobrang laki, hindi naman sobrang liit. Halimbawa sabihin natin yung palad ko nakaganyan ako, di ba? So sasalok ako ng halimbawa sabihin natin trigo, kung yun ang normal na pagkain, trigo, no? Sahod ako 1, di ba? Tapos sahod 2, no? Buhos. Tapos 3, buhos. Tapos 4, yan ang isang saa. No, sabi nga natin sa Katagalugan kasi ito ay usually tinatawag natin bilang salop. Di ba? Tandaan nyo yung sikat na palabas ni Fernando po, di ba? Kapag puno na ang salop, no, dapat ng kalusiwaya, bila. Yung ba yun? Hindi natin alam. Masyadong mata. So salop, no, bilang tanyag na katawagan nyo na pantakal sa palengke sa Tagalog. Pabibili ka ng mani o kaya munggo, no? Sabi, isang salop na munggo, isang salop. Ito yung ginagamit na sukat, no? Sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Yung sinasabi natin na saa. Isabel, ito yung 4 na sahod ng kamay ng normal na tao. O di ba sabihin natin sa atin ibibigay natin bigas. So, sasalok tayo, di ba? No, buhos 1, tapos buhos 2, no? Tapos 3, tapos 4, yun ang isang saa. Yun ay para sa isang tao na bibigyan. No? Sabihin natin kung naka-4 ka na gano'n, una sabi na sa pangulo ng pamilya. Tapos yung pangalawa ulit sasalukin, no? 1, tapos 2, tapos 3, tapos 4, isa na naman sa ayon. Yun ay para naman doon sa pangalawang beneficiary na umaasa doon sa pangulo.
hanggang sa huli wa fi akhirih, no? So I think natutunan ko ano yung saa na binanggit doon sa hadith, no? Saa min al-tamar, no? O saa min al-shir, no? Ito yung ganito yung sukat na ng saa, no? Alhamdulillah, malinaw ang Islam at sabi natin mga Muslim lang ang malabo. So ito yung paraan ng Propeta Muhammad SAW at ng mga sahaba kung paano nila takalin yung saa. Okay? So ngayon sa tanong na, kapatid, bakit may mga nagsasabi na ang sukat daw ng zakatul fitr ay ayon sa bigat? No? Kasi ngayon sabi natin, ito ang usually na norms ngayon sa paligid, di ba? Na ang tao nagbibigay, no? Meron nagbibigay sa atin ng mga sako-sako na bigas, tapos ang kilo, no, sabihin natin 3 kilo o kaya 2.5 o kaya 2.1, no? Sabi natin, bakit naging kilo na ngayon, no? Bakit may nagsabi kilo na raw? Samantalang ang nabanggit sa hadith ay saa, di ba? So linawin natin. Sabi natin, ayon sa mga pastor na papaliwanag patungkol sa paksang ito, isa rito si Sheikh bin Baz, no? Siya na paliwanag natin. Sabi na, ang pagkalito rito ayon sa mga fuqaha, ayon sa pambatas ng Islam, ay lumitaw dahil sa pagbibigay ng sukat ng ibang mga kibarang skola, no? Ng ibang mga matatanda at malalaking estado, na grado ng mga skola, no? Sila yung nagbigay ng bigat, no? Ibig sabihin, sila yung nagtansya ng bigat, no? Nagtansya ng dami o bigat doon sa zakatul fitr. Pero sabi natin, ang asas, ang original nito ay saa. So tinukoy natin kung paano yung pagbibigay ng saa, di ba? Yung sahod, 4 na sahod ng 2 palad na ganyan, di ba? 1, 2, 3, 4, isang saa. So yun yung saa, no? Sabi natin. Ngayon, bakit ngayon may nagsabi na bigat, no? Ayon nga sa mga fuqaha, ang pagkalito nito o ang pagkalito dito ay lumitaw dahil doon sa pagbibigay o pagkakalkula ng ibang mga kibar o malalaking scholar, no? Ng bigat. Sila yung nagtansya, nagkalkula patungkol dito, no? Sabi natin, isa dito si Sheikh bin Baz rahimahullah nagsabi, no? Ayon sa kanya na napagkasunduan nila, no, ng mga scholar ng kanyang kapanahonan, ng lujna, ng komite ng scholar ng kanyang kapanahonan, sabi natin siya ang mufti noon ng Saudi Arabia, sa ang pinaka-head o principal ng mga scholar ng kanyang kapanahonan, rahimahullah, gafarallahu wasana ilayhi, na may patawarin siya ni Allah, gawing husay, at paliwanagin ang kanyang libingan. Sabi natin kung nakita natin kung gaano mashallah ang nai-contribute ni Sheikh bin Baz sa da'wa, no? Lalo sa kaalaman patungkol sa Islam sa ating mga kapanahonan, no? Sabi natin, Sheikh bin Baz ay nagsabi at nagkasundo sila noon na umano ang bigat ng zakatul fitr ay 3 kilo, no? Sinabi ni Sheikh bin Baz na sa kanilang kalkulasyon, nagkasundo sila na ang zakatul fitr ay 3 kilo. So yun pala, doon nakuha yung 3 kilo, no? Sa panahon ni Sheikh bin Baz. Ngunit ayon naman kay Sheikh Salih al-Uthaymeen rahimahullah, no? Gafarallahu wasana ilayhi, naway gawin siyang masfuhay ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? At siya ay patawarin, naway paliwanagin ang kanyang libingan, no? Sabi natin na si Sheikh Salih al-Uthaymeen naman, sabi niya na para sa kanyang pananaw, na higit kumulang umano ang zakatul fitr ay 2,100 gramo, ibig sabihin 2.1 kilo. Si Sheikh bin Baz sabi niya 3 kilo, no? Si Sheikh Salih al-Uthaymeen ay 2.1 kilo naman. Yun ang kanyang kalkula, no? Sabi natin ito ay kalkulasyon ng mga scholar, no? Si Sheikh bin Baz nagsabi nung kanyang kapanahonan, umano nagkasundo sila na ito ay 3 kilo. Si Sheikh Salih al-Uthaymeen naman, ang kalkulasyon niya rito ay 2.1 kilo. So hindi natin tatawaran yung mga kaalaman ng mga dalawang dambuhalang scholar na ito, no? Subhanallah, no? Sabi natin ito ay kanilang calculation. Ayon sa mga fuqaha, dito ngayon nagkaroon ng pagkalito ang mga tao dahil sa pagkakalkula ng mga kibarang scholar patungkol sa bigat ng zakatul fitr. Nagbigay sila ng bigat. Pero sabi natin, ang asas, ang original na basihan nito ay dami, no? Kasi ang zakatul fitr ay nakadepende sa dami, hindi sa bigat. Sa dami, hindi sa bigat. No, nagkaroon ngayon ng kalituhan ayon sa mga fuqaha dahil sa pagtatakda ng mga malalaking scholar na ito ay umano 3 kilo at yung isa naman ay sabi 2.1 kilo. So sabi natin, tanong, bakit nagtakda ngayon itong mga dakilang scholar natin ito, mga matatandang scholar natin ito, no, rahimahumullah. Gafarallahu wasana ilayhim, na may patawaran sila na Allah, gawing husay. Sabihin natin na hindi natin, mashallah tabarakallah, no? Hindi natin kayang tawaran ang mga kaalaman ng mga scholar na ito, mashallah tabarakallah, no? Isa rito Sheikh bin Baz, ganun din Sheikh Salih al-Uthaymeen, mashallah tabarakallah, no? Bakit ngayon sila nagtakda? Ito ngayon ang tanong ng awam, no? Ng mga kamusliman. Bakit sila nagtakda ng 3 kilo, tapos isa naman 2.1 kilo? Hindi pa to bagay na sabi natin na
nagkakaroon ng clash dito, no? Hindi po, no? Sabi natin bakit? Papaliwanag natin, no? Dahil sa mga fuqaha, no, ang pagtatakda ng mga scholar ng Islam, no, sa bigat, no? Ibig sabihin, nilagyan nila ng bigat, yung zakatul fitr, 3 kilo, tapos 2.1 kilo. Dahil ayon sa kanila, ito ay kanilang pag-i-ijtihad, pagsisikap nila, pagmamalasakit nila sa umma ni Propeta Muhammad sa nasyon ng kamusliman para maging madali para sa atin yung pagbibigay. Tama naman, subhanallah, no? Pero mo, imagine mo, kung bibili ka ng isang kamang bigat, tapos meron kang 7 anak, no? O sabihin natin, halimbawa, meron kang 2 asawa, 3 asawa, o 4 man, kung paano ito biniyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Tapos bawat anak mo, bawat may bahay mo, meron kang 4 na anak, subhanallah, ang dami mong beneficiary. Bibili ka ng bigas, tapos tatakali mo ng saa, no? Mashallah, tabarakallah, no? Saa, takal ka ng takal, nabutang ka na ng madaling araw, di ka pa tapos. Dahil sa dami ng beneficiary mo. Kaya ayon sa mga bukaha, dahil sa pagsisikap ng mga scholar natin na para maging madali para sa atin ang kaparaanan ng pagbibigay ng zakatul fitr, nagtakda sila ng bigat sa kanilang pagsisikap. At uli sabihin natin na hindi natin kayang tawaran yung kanilang kaalaman, no? Mashallah, tabarakallah. At ang serbisyo nila sa Islam, mashallah, tabarakallah, no? Sabi natin na ito ay bilang pagmamalasakit nila sa atin na para hindi na tayo mahirapan. No, mas madali ang kwenta. Okay, bibili kang bigas. Okay, ang pagkain mo kasi sa amin bigas, bili ako, no? Sabi natin, meron akong 5 beneficiary sa akin, no? Kasama ako. So 5 kami sa pamilya. O bibili ka ng bigas, times 3, 15 kilo, tapos. Di ba? Subhanallah, kaysa yung bibili ka, hindi mo alam kung ano yung gano'n yung dami ng salok na yun kasi kailangan mo pa isalok. So ginawang madali ito ng mga scholar sa atin. At sabi natin, yung pagkakaiba, yung pagkakaroon ng variation, pagkaiba ng bigat, 3 kilo, 2.1 kg, no? Pinaliwanag din sa atin ito ng mga scholar ng Islam dahil ayon sa kanila na ang pagtatakda nito, no? Sabi natin, no? Katunayan, ang mga bigat, lalo ng butil, sabi natin, ang trigo, ang bigas, ang mais, kung ano man yung kinakain, no? Sabi natin, ito ay usually nagkakaiba dahil kung saan, sabi natin, kapag yung butil ay bagong ani, mabigat. Di ba? Kapag bagong ani yung butil, halimbawa yung trigo, yung bigas, no? O kaya mais, sabi natin mabigat. Pero pagkatapos itong maibilad, halimbawa, kasi binibilad yung pala, yung bigas, no? Sabi natin, maging yung mais, o kaya yung trigo, ibibilad siya. Pagkatapos itong maibilad, gumagaang ngayon yung kilo. Di ba? Gumagaang. No? Sabi natin, para maging ligtas, ang mga scholar natin ay nagsikap, nakalkulahin ito, at para hindi tayo mahirapan. Muli, ito ay kanilang pagsisikap, at awa nila sa atin, sa pagsisikap nila na hindi tayo mahirapan, ay nagkalkula sila ng bigat. Ngunit again, sabihin natin, ang pinakaasas, ang pundasyon ng zakatul fitr ay sa dami at hindi sa bigat. Sa dami, hindi sa bigat. Ito ay saa, 4 na salok ng palad na ganito. No? 4 siya. Yun na isang saa para sa isang tao. No? Sabi natin, doon tayo magsisimula. Tapos, ito ay naging kilo ngayon, nagkaroon siya ng bigat para hindi na tayo mahirapan. No? Ginawa ng mga scholar na to, sila ay nag-ijtihad, nagsikap sila, no? Para sa pagmamalasakit, no? At habag nila sa atin na hindi tayo mahirapan, ginawa nila itong kalkulasyon na ito. Ito ay para maging, sabi natin, maging ligtas tayo, na hindi maging kulang yung ating ibibigay, kaya sila ay nagbigay ng kalkulasyon. Ano man ang ating gawin doon, inshallah, kung gusto nyo gawin yung pamaraan kung paano ito ginawa ng mga sahaba at ang Propeta Muhammad SAW, kayo po ay libre, malaya po kayo, no? Kung gusto niyo magbigay ng 3 kilo dahil sabihin niyo ay mahirapan para madali, masyahalat, no? Bili kayo 3 kilo, okay. Nasa inyo po ang pasya at inshallah, dito tutuloy natin inshallah. Susunod, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si alam walang kapitasan na ating pinapapurihan, huminga ako ng tawad kay Allah mula sa aking pagkukulang at pagkakasala. Kayo mga kapatid ko sa Islam, hinihimo ko kayo na magbalik loob kayo kay Allah dahil sa Allah magpatawad ang mga habagin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang kapayapaan, ang habag ni Allah at kanyang biyaya ay sumainyo nawang lahat. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه